Good morning mga ka-BTV. Naku po mga ka-BTV, maganda na naman po ang ating pag-uusapan at bibigyan reaction ngayon mga ka-BTV, no? Kahapon po ay nasunog ang research center ng DPWH, na kung saan nga daw po ay andon yung mga papel na ebidensya laban sa mga ibang sangkot sa korupsyon na to. Grabe po At hindi pa po daw alam kung anong cause ng pagkasunog nun. Kaya hindi po tayo pwede magsabing sinadya o ano. Kasi po halos alas 12 mahigit ng tanghali yata nangyari yun dun. Yun ang napanood ko sa balita. Pero ang lang po nito, kasi andun yung mga ebidensya, parang nakakapagduda po mga ka-BTV, no? Kasi bigla-bigla nasunog. Ano po sa tingin nyo mga ka-BTV? Ako po sa tingin ko parang may mali po mga ka-BTV, may mali po. Bakit po bigla-bigla nasunog ng gano'n, na kung andun po yung mga ebidensya? At isa pa pong breaking news mga ka-BTV, ayon sa news na nasa bakura na daw po ng Malacanang ang issue ng flood control scam na to. Kaya po panoorin po natin at pakinggan po natin ang balita na mayroon daw pong isang private netizen na nagbigay ng pahayag at sulat na kailangan daw pong imbestigahan itong si Maynard Ngo, na sinasabing bagman nitong si Chis Escudero. Panoorin na po natin mga idol at pakinggan po natin ang balita. Tila umabot na nga sa bakuran ng Malacanang ang kontrobersya sa flood control projects. Pinaiimbestigahan ngayon ng isang private citizen ang kaugnayan ng umano'y bagman ni Senator Chis Escudero na si Maynard Ngo at mismong First Lady Lisa Araneta Marcos. Yan ang agenda report ni Lyja Bonzo. Hindi rin kami pro Marcos, hindi rin kami mga DDS, hindi kami mga kakamping. Okay, ito yung sarili naming pananaw bilang parte o bilang individual. May nagpakilala bilang John Santander, ang isang private citizen na cultural and peace advocate umano sa Independent Commission for Infrastructure. Ang pakay niya, magsumite ng isang letter of sentiments na hinihiling imbestigahan ang anay ugnayan ni Maynard Ngo at First Lady Lisa Araneta Marcos sa flood control scandal. Ang gusto namin is maimbestigahan si Maynard Ngo na nawala na sa balita ilang buwan na may kinalaman kay First Lady Araneta Marcos. Mula ngayon, hindi lang ako ang gagawa nito for magpapasa ng letter of sentiments. Si Ngo ang pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na bagman umano ni former Senate President Chis Escudero. Sa sulat ni Santander, may mga itinuro siyang ebidensya na anya'y posibleng tumbukin ang umano'y ugnayan ni Ngo at ng First Lady simula pa noong 2022 elections. Binanggit nito ang isang ulat ng Billionaire News Channel tungkol sa high value fundraiser sa pagtakbo noon ni Pangulong Bongbong Marcos na ginanap sa Cork Wine Bar na pagmamay-ari ni Ngo. Sa ulat ng BNC, nag-donate umano ng tinatayang tig-5 milyong piso ang mga dumalo rito. Nabanggit din sa liham ang umano'y recommended appointees to the palace ni Ngo na ibinigay niya raw sa First Lady, na siya namang nag-abot daw kay former Executive Secretary Vic Rodriguez bago pa man ito manumpa para sa pwesto. Sa litratong nakakabit sa liham, makikitang nagsasalo sina Senator Escudero, ang asawa nitong si Heart Evangelista, ang First Lady at si Ngo. Sa magkaibang insidente, binigyang pansin din ni Santander ang pagdalo ng First Lady sa isang Cherry Mobile event na ang CEO ay si Ngo.
Sa ngayon, susuriin pa raw muna ng ICI ang mga aligasyong nilalaman ng sulat. Titingnan namin kung meron ba talagang basihan to. Kung meron, then we will move further. No? Malaking bagay pa rin naman talaga mayroong ganitong informasyon, but the public should also be worried about this. Yung publiko dapat hindi basta-basta rin naniniwala sa mga ganitong klaseng mga allegations. Wala pa ring sagot sa ngayon ang Malacanang sa issue. So ayun na nga po mga ka-BTV, napanood na po natin at napakinggan natin ang balita ng Bilyonaryo News, na kung saan sinabi nga po ng isang netizen na kung saan siya yung nagbigay ng sulat at gusto niyang paimbestigahan sa ICI itong si Minardno, na kung saan ay may connection daw kay First Lady Lisa Marcos. Kaya gusto niya daw po paimbestigahan kasi parang may mali daw nga po, at nilinaw niya pa po na hindi daw po siya DDS, hindi daw po siya loyalist, at hindi rin daw po siya pinklawan at dilawan. Yun po ang sabi niya mga ka-BTV. Sana po kung totoo man talaga to, kailangan po talagang imbestigahan ng ICI. At yun din po ang sabi ng ICI. Kung totoo daw po, ay talagang gagawa daw po talaga sila ng investigasyon. Pero nagbigay din po ng pahayag ang ICI na dapat hindi daw po naniniwala agad-agad ang sambayan ng Pilipino sa ganitong mga balita. Okay naman po yung sinabi ng ICI na dapat hindi po talaga dapat agad-agad maniniwala ang sambayan ng Pilipino sa ganitong balita hanggat hindi pa nangyayari yung investigasyon. At iimbestigahan nga daw po nila mga ka-BTV na kung totoo man talaga tong sinasabi ng isang private netizen na to, na sabi nga nitong private netizen, hindi daw po sila, wala daw po silang kulay, at ginawa lang daw po nila itong bigay ng sulat at ang kanilang reklamo na kailangan daw pong imbestigahan itong si Minardno dahil bigla-bigla daw pong nawala sa eksena itong si Minardno na sinasabing bagman itong si Senator Chis Escudero. Maganda nga po sana mga ka-BTV itong investigasyon ng ICI ay kanila na pong i-live para po makita po talaga natin ng sambayan ng Pilipino ang transparency at credibility ng investigasyon ng ICI. Kasi po pagka ganyan po lagi lang po sila lang po nakakaalam ng investigasyon, abay hindi po talaga natin mga ka-BTV maiwasan na mag-isip tayo na parang sarswela lang tong investigasyon ng ICI. Kasi katulad po niyan, may naglabas po ng pahayag isang netizen, private netizen, about sa ito nga kay na gusto nilang paimbestigahan tong si Minardno, tapos sabay sasabihin agad nila sa sambayan ng Pilipino na wag basta-basta maniwala, di ba? So parang tingin ko diyan mga ka-BTV, parang nagbigay na agad sila ng konklusyon na hindi totoo yung sinasabi nitong isang private netizen na to. Kasi yun ang pahayag nila, wag basta-basta maniwala sa ganyang balita. Kasi po kung hindi po totoo ang sinasabi nitong private netizen na to na kailangan imbestigahan, dahil nga daw po konektado rin po itong si First Lady last 2022 pa yata, umpisa pa po nung nagkandidato yata itong si BBM na nagbigay ng suporta sa kandidatura nitong si BBM. Kaya po kung panawagan ko lang po dyan sa ICI na kung talaga pong gusto nyo po ng katotohanan at transparency at para po makita natin yung credibility ng inyong investigasyon, i-live nyo po mga sir, mga ma'am, yung investigasyon nyo about dito sa flood control scam na to. Dahil po malaki pong pera pinag-uusapan po dito, hindi po milyon, trilyon na po sir. At ito pa po sir sa DPWH pa lang po yan sir, sa flood control pa lang po yan.
what more pa po sa mga ibang sangay ng ating gobyerno. At may lumalabas nga po na may corruption din sa DPWH pa rin po sa farm to market road. So dapat po talaga i-live nyo po ang inyong investigasyon. Hanggang dito na lang mga ka-BTV ang ating reaction video. Magandang araw sa inyong lahat at huwag nyong kalimutan na i-hit yung subscribe button at notification bell. Pakishare na rin tong video natin at paki-like. God is good all the time. Laging tandaan. God bless you all. BTV React is now signing off. Bye-bye.